Kapag sinabi nating La Union, kadalasan beach, surfing at sunset agad ang pumapasok sa isip natin. Pero alam mo ba na bukod sa mga sikat na pasyalan na napuntahan namin sa mga unang episode ng gala namin dito sa LU, ay marami pang iba't ibang lugar dito na pwedeng idagdag sa inyong La Union itinerary. At iyon ang tatalakayin natin sa video na ito. Mula sa isang man-made forest na perfect stopover para sa road trip, isang makasaysayang simbahan, wow, ganda. Isang lumang watchtower. Tapos na tayo mag-picture. Yan, tignan nyo naman mga idol, ang ganda pala dito. Wow! Hanggang sa isang restaurant na kilala sa chill na seaside Tignan nyo yung view. Kaya tara, samahan nyo kami tuklasin ng ilan sa mga interesting na side trips na pwedeng puntahan habang naglilibot sa La Union. Let's wander. Nature trip tayo. Ang ating unang destinasyon ay ang Almeida Man-Made Forest. Ito ay along the highway na matatagpuan sa Barangay Almeida, Balawan, La Union. I-search lang ito sa Google Map o Waze para sa direksyon mula sa iyong lugar. Ang lugar na ito ay mas bagay na ituring na isang scenic stopover para sa mga biyaherong gustong mapahinga sandali, kumuha ng litrato at mag-enjoy sa mas tahimik na bahagi ng road trip. Napapalibutan ng mga punong nagbibigay ng kakaibang atmosphere sa kalsada. Magandang idagdag ang lugar na ito sa itinerary lalo na kung mahilig kang mag-road trip at maghanap ng mga simpleng tanawin na may sariling karakter. So dito tayo sa man-made forest mga idol. So ito ay madadaanan pagpapunta sa Pebble Beach or dun sa bahay na bato. Ano? Para siyang tunnel ng mga puno at halaman. Puno talaga literal kasi napakadaming puno dito, no? Ano, napakalilim. Kahit tanghaling tapat, hapon, yan. Kitang-kita mo yung ano. Pa-picture na agad. So picture muna tayo. So mga idol, bago kayo mag-picture dito ay tignan nyo muna kung may dadaan para sa inyong safety dahil may mga dumadaang sasakyan dito. So mga idol, maganda ang picture dito. So hintuan nyo to pagka mapupunta kayo dito sa may Luna, La Union. Let's go! Alright mga idol, so isang ano naman to, side trip dito sa LU, no? So ito yung Namakpakan Church. Ayan, dito tayo ngayon. So meron siyang parking area na malawak. Anong sign? Anong ba ibig sabihin ng sign na to? Hindi natin alam. Tapos ito yung church. Wow, ganda. Malaki to sa personal mga idol, ha? Naka-wide lang kasi yung camera natin mga idol. So dito yan sa Luna, La Union. Ito yung paligid. Tapos dito may mga statues, oh. Mga ano dito, rebulto. So iba-iba rebulto. So ayan, nakalagay dito is simbahan ng Santa Catalina de Alejandria, Luna, La Union. Pambansang yamang pangkalinangan, no? So ayan. Yes. So pasok tayo mga idol para makita din natin yung loob. Ito yung simbahan. Malaki siya, malawak. So labas na tayo. Tahimik dito. Shrine of Our Lady of Namakpakan and St. Catherine of Alexandria Parish. As early as 1587. Oh. November 25, 1690. Tapos, the original site of the town was in Dirigayos, but was transferred to its present site in 1741. So 1741 pa ito na. Muslim destroyed the chapel made of bamboo and wood with a thatch roof built in stone and brick church in front back. Sasama tayo dito, parang nagturo kami mga idol. So tingnan natin.
Ito yung loob ng Makpakan Church. Tere dito. Ay, no. Our Lady of Namakpakan. Gracia po. Siya talaga yung buwan. Lady of Namakpakan. Ninatunukin. Ang simbahang ito ay kilala rin bilang Nuestra Señora de la Asuncion Parish Church at isa rin sa mga makasaysayang simbahan sa lalawigan. Kapansin-pansin agad ang mga lumang disenyo nito, makakapal na pader at ang malalaking facade na nagbibigay dito ng kakaibang karakter. Pero higit sa arkitektura, mahalaga rin ang simbahan dahil dito nakasentro ang debosyon ng Our Lady of Namakpakan na matagal nang dinarayo ng mga deboto. Kaya kung mapapadaan ka sa Luna La Union, hindi lang beach at coastal views ang pwedeng puntahan, kundi pati din itong Namakpakan Church. Kita po nila ay Nuestra Señora din ng Namakpakan. Ayaw. Ganda po na rin. 1741. Napatag yung dito. Simbahan dito. Tagal na rin, no? Alright, so yan na mga idol. Ikot na natin tong Namakpakan Church dito sa Luna La Union. So, isa tong magandang place para magnilay-nilay dito pag nagawi kayo sa Luna La Union. Magdasal. Yung church nila. Alright. So, daanan nyo rin to mga idol. Isa rin to sa pwedeng side trip dito sa Luna La Union. So yun na mga idol, next destination na tayo. Let's go! So ngayon nandito tayo sa Baluarte Watchtower dito sa Luna La Union mga idol. So nagbayad lang kami ng 20 pesos na eco fee bago makapunta dito. Tapos ayan, ito yung watchtower. So side trip lang muna tayo ngayong araw pagkatapos ng natin San Juan dahil mag-ano tayo Kabsat mamaya. So ngayon, side trip lang muna tayo. Alright. So dito din pala mga idol is may kainan. Ayun, Steak 1. Alright, so ito yung Baluarte Watchtower. Nasa gilid natin. So may napanood akong TikTok. Kung gusto mo daw na magandang shots is kumuha ka ng taga-picture dito. So nag-avail kami. So donation lang naman daw. So tignan natin kung ano yung mga shots niya. Pakita ko na lang sa inyo. So ito pa rin, nasasakyan pa rin kami. Ito na nga pala yung third day namin sa La Union, no? Kasi yung first day namin is Ilocos Sur, Awasan Falls. So kung hindi nyo pa napanood yung vlog ko, panoorin nyo sa YT. And ngayon dito naman tayo sa La Union, Luna La Union. Isa pang interesting na side trip sa Luna ang Baluarte Watchtower. Sa unang tingin, maaaring isa lamang itong lumang struktura na nakatayo sa malapit na baybayin. Pero ang mga ganitong baluarte ay may mahalagang papel noon bilang mga lookout point na kung saan ay maaaring magmasid sa paligid at sa karagatan. At dahil malapit ito sa coastal area, makikita rin dito ang isa pang side ng La Union, ang connection nito sa dagat at sa kasaysayan ng mga pamayanang nakatira sa baybayin. Kaya kung mahilig kang maghanap ng mga historical spots habang nagta-travel, magandang idagdag ang Baluarte Watchtower sa iyong Luna itinerary. Isang simpleng stopover pero may kwentong dala mula sa nakaraan. So ito yung watchtower mga idol.
Ha? Sa loob tayo. Loob muna. Kulkul din ka lang. Ay, papabasa na. Maring na kumanimanang na yung kasi ko na eh. Ah, dalali ako. Pagbulinda. Siya yung kinuha natin taga-picture kita. Lahat ng pinakamaganda mong kuha. Ano ba, lahat muna kami? Tapos may solo-solo. Dito. Ayun, sige. Ayan si Kuya, taga-picture natin. Dito. Lahat tayo. Lahat tayo, group picture. So ayan, nandito kami sa loob ng watchtower mismo ng Baluarte. Ano? Ito yung loob mga idol. Oh, kita niyo ba? Diba? Ang ganda. So, ito siya yung kinuha naming taga-picture. At ayan, isa-isa naman kami. Tapos na kami sa group picture. So ito na mismo yung loob ng Baluarte watchtower. Pila to eh. Pila. Pila guys, ha? Ayos. So dito may sa mga wall may mga pangalan na nakalagay. Siguro sa mga nakapunta na hindi dito. Pero sana mas maganda kung wala nang bundle. No? Kaya mo na, okay lang yan. Ganun talaga. At siguro pag gabi may ilaw dito. Parang may mga ano eh. LED strips na ilaw. So, ganito siya. Pag kumuha kayo ng taga-picture dito mga idol, ito, meron siyang ano, may katulong. Tulungan niya kayo mag-post. Ano? Sige lang. Diba? Ayos, diba? No? Pagka ganun na yung picture dito. So, yun. Si Tita Gina naman. Ito tayo sa likod. Pamupuno na kanina. Ito yung ilang example ng mga picture na kuha ng aming inarkila na photographer dito sa Baluarte. Ganda, di ba? Ayan, so dito naman tayo sa labas ng watchtower. Tapos na tayo mag-picture. Ayan, tignan nyo naman mga idol. Ang ganda pala dito. Oh. Wow! Ganda oh. Wow! Lahat na muna. Ganda. So, picture tayo dito sa labas ng watchtower. Let's go! Ang galing mag-picture ni Kuya. Kuya, ang pangalan mo? Mac. Ayan, so pagka punta kayo dito, ano mo si Kuya Mac. Alright, ang galing mag-picture. So, ayan. Balik tayo. Alright, so mga idol, nakita nyo naman tong Baluarte Watchtower. So, yun yung makikita nyo dito pagka pinuntahan nyo. So, pag side trip nyo dito sa La Union, ito, isang ilista nyo dahil sobrang maganda rin, lalo na yung mga kumukuha ng litrato dito. Ang ganda ng mga shots nila. So yun lang mga idol, lipat na naman tayo sa iba pang side trip. Let's go! So dito tayo ngayon mga idol sa Kabsat, sa La Union. At ito, kakain muna tayo ngayon mga idol. Tara! So ito yung loob ng Kabsat mga idol. So pag food trip, dito tayo sa Kabsat. Kasi masarap dito mga idol. Kapakatlong beses ko na kumain dito. So sorry, masarap yung pagkain. Ayan. Tayo sa taas. So, pwede uminom dito, pwede rin kumain. Pili sila. Doon sa ano? Oo, tara doon tayo. Makaya siya ni, ano pala, maganda rin eh. Diba? So, dito na kami sa taas mga idol. Dito na kami sila tita at order na kami ng aming pagkain. Ganda ha! Ganda ha no! Uy, sarap ng hangin, grabe. So, yung magandang pwesto dito mga idol pag hapon is dito sa may ano, sa harap. Diba? Tapos ito yung makikita nyo.
Pag gusto nyo naman mag-chill-chill dyan, no? Pag hapon or pa sunset. Kasi pag ganito, mainit, syempre masusunog kayo dyan. At tignan nyo yung harapan nito. Grabe, ganda. Diba? Ganda na pwesto dito, sa totoo lang. Ganda pwesto dito sa Kabsat. And ngayon, napaka-presko ng hangin ng mula nang gagaling sa dagat. Yung ihip ng hangin. Grabe. Aesthetic ba? Saya na lang. Ayan mga idol. Dito na kami, kakain na kami. May pagkain. Long distancing pala. Sinigang na baboy. Pilangaw yung video. Eh, diba? Meron ba? Pilangaw. Sige. Okay na. Alright. So, kain na kami. Let's go. Hindi kumpleto ang La Union trip kung hindi natin bibigyan ng oras ang pagkain. Matatagpuan itong Kabsat sa coastal area ng San Juan at kilala bilang isang laid-back na lugar kung saan pwedeng kumain habang ine-enjoy ang seaside atmosphere. Pagkatapos ng mahabang road trip at pag-iikot sa iba't ibang destination, magandang magkaroon ng stopover kung saan pwedeng magpahinga, kumain at mag-enjoy sa tanawin. At dito mo makikita ang La Union experience ay hindi lang tungkol sa surfing. Kasama rin dito ang pagkain, tanawin, kultura at mga simpleng moments na nagbibigay ng karakter sa buong biyahe. At kung hindi mo pa napapanood ang episode 1 to 4 ng aking vlog dito, ay panoorin mo na para sa mas marami pang itinerary ideas dito sa La Union. Maraming salamat sa panonood at huwag kalimutan na mag-subscribe dito sa aking YT channel. And as always, ride safe and God bless you all. I was on the land too long.